Inalis na ang pamahalaan ng Hong Kong ang mga parusang ipinataw nito sa Pilipinas matapos ang madugong 2010 Manila bus hostage crisis. Kasunod po yan ang pagkipagpulong ni Manila Mayor Joseph Estrada at Cabinet Secretary Jose Rene Almendra sa mga opisyal ng Hong Kong. Pero ang tanong, humingi na nga ba ng tawad ang Pilipinas para sa trahedya gaya ng hiling ng Hong Kong? Mula mismo sa Hong Kong, saksi si JP Soriano. Dahil sa madugong pagkatapos ng ikinamatay ng 8 turistang taga Hong Kong, naging malaking lamat ang pango-hostage ng sinibak na Police Superintendent na si Rolando Mendoza sa isang tourist bus noong August 23, 2010 sa ugnayan ng Hong Kong at Pilipinas. Bunsod nito, agad binawalan ng Hong Kong ang mga mamamayan nitong bumiyahe sa Pilipinas. Pero ang nagpalala sa krisis, ang pagmamatigas si Pangulong Aquino na huwag mag-sorry. When we apologize, then it admits that we are at fault as a country, as a government, as a people. And we pointed out that from our perspective, there was one lone gunman responsible for this tragedy. Kaya kinansela ng Hong Kong itong Enero ang 14-day visa-free entry para sa mga Pilipinong may official at diplomatic passport. Pero kanina, kasunod ng pakikipag-usap ni Manila Mayor Joseph Estrada at Cabinet Secretary Jose Rene Almendra sa mga opisyal ng Hong Kong at ilang kaanak ng hostage victims, inanunsyo ng Hong Kong government na normal na uli ang ugnayan ng Hong Kong at Pilipinas. The sanction against the Philippines is lifted immediately. Balik na ang visa-free entry para sa Filipino official at diplomatic passport holders. At ang Black Travel Alert sa Pilipinas, ibinabanat sa Amber. Ibig sabihin, pwede nang bumiyahe sa Pilipinas ang Hong Kong tourist basta't laging mag-iingat. Tapat na para mahikayat pa silang dumalaw sa Pilipinas. Lalo't sa mga taong matapos ang krisis, kumonti ang mga turistang galing Hong Kong. It is a joint effort of the national and local government. Kinabahan kami, lalo na ako. May mahigit na 160,000 ang overseas contract workers natin doon. Baka magkaroon ng sanction na hindi extend yung kanilang mga working visa. Sabi ng Hong Kong, dahil daw ito sa pagtupad ng ating pamahalaan sa ilang kondisyon ng mga biktima at kaanak nila, gaya ng pagpapanagot sa mga opisyal na responsable sa krisis, pagtitiyak sa seguridad ng mga turista sa bansa, at pagbibigay ng kompensasyon sa mga biktima. Sa ulat ng South China Morning Post, nasa mahigit 20 million Hong Kong dollars daw o mahigit 100 million pesos daw ito. Pero ayon kay Estrada, manggagaling ito sa private donors at international at city government. Ipinarating din daw ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng sulat mula kay PNP Chief Director General Alan Purisima ang sinserong pakikiramay nito sa mga biktima at pamilya, pero hindi direktang sinagot ng gobyerno kung ito na nga ang mailap na sorry na hinihintay ng Hong Kong mula sa Pilipinas. What was more important for me was to relay our sincerity in finding a closure and a solution to the issues. Para sa DFA, sapat na raw ang pagkakasundo ng Hong Kong at Pilipinas para simulan ng bagong yugto ng bilateral relations ng dalawang gobyerno. Isa ang Hong Kong sa mga pangunahing destinasyon ng mga Pilipino dito sa Asia. Dito rin nagtatrabaho ang mahigit 136,000 OFW na karamihan ay mga domestic helper. Lahat sila ay umaasang matuldukan na ang problemang idinulot ng Manila bus hostage crisis upang sila ay mapayapang makapagtrabaho ng walang problema. Mula sa Hong Kong, ako si JP Soriano, ang inyong saksi.